Kain po tayo, guys. Kain muna tayo ng sinigang na baboy. Pag nagluluto kami dito sa Canada, isang lutuan lang. Isang beses na luto sa isang linggo. Para ulam na namin ng isang linggo. Nakagawian na kasi namin yun kasi mula nung kami dumating dito sa Canada, ganun na ang aming ginagawa. Kasi pagod sa trabaho, para maka-save din sa time, saka sa pagod. Pero ngayon, nandito lang ako sa bahay, nag-alaga kay baby. Ganun pa rin ang ginagawa ko. Di ba, na? Kasi nakakatipid din kasi yun. Pero kay baby, siyempre nagluluto ako palagi. Pero pinapakain ko lang naman sa kanya ngayon ay egg yolk, nilagang itlog. Pero yun nga, yolk lang yung pinapakain ko sa kanya. Tapos, saging, imamash ko yung saging, tsaka orange. Yun yung kadalasan ng kinakain. Tapos paunti-unti yung rice. Sinusubuan ko ng paunti-unti. Nakakatakot pa kasi siyang pakainin kasi masyado siyang samirin. Madali siyang masamid. Madali ka masamid na. Ay! Hi ka sa kanila, hi! Hi! Hi ikaw sa kanila, hi! Kung mapapansin nyo, ang kanyang jumpy ay kulay pink. Kasi bigay lang yun sa amin. Ng aming kumare. Kaysa naman bumili pa kami, pagtsagaan na lang yan. Kaysa, meron namang mga kulay na blue, o green, purple, di ba? Na? Okay na, yan na. Kaysa bumili pa kami. Kasi, pag bumili pa, gastos pa yon. Saglit lang naman magagamit ni baby. Doon na tayo sa practical. Na. Kain muna tayo. Kain po tayo, guys. Want more? Want more rice? Nasubukan ko siya ng paunti-unting rice. Ay, di ba? Gusto niya. Nung nag-breastfeed ako, nung nanganak ako, ang laki ng itinaba ko, guys. Kasi ang timbang ko lang dati ay 58. Pero nung unang dating ko dito sa Canada, medyo mataba din ako kasi galing ako Taiwan nung medyo stress ako nung panahon na yun kaya medyo nanaba. 61 ako nung dumating ako dito sa Canada. Tapos, namayat kasi ang una kong trabaho dito ay sa farm. Sa, picker ako ng tomatoes. So, ang init-init doon, grabe ang pagkainit. Lalo na pag summer nga. Parang naranasan namin ay 36 degrees sa loob. Kasi nga, kulob yung farm. Yung farm kasi dito ay merong... Nandun ka sa loob ba? Kasi glass yung farm ng tomatoes dun sa pinagtatrabahuhan ko. So, sobrang init. Kasi ang bubong niya is glass din, pati yung mga wall niya is glass din. Kaya pag summer, sobrang init. Pero ngayon, sobrang taba ko na. Last na punta namin sa hospital ay parang 4 days ago. At nagkilo ako doon. Ingay mo naman. 74 kilos na ako. Na.
74 kilos ng mami. Kasi breastfeed si baby eh. Pero buti na lang ganon. Marami akong gatas. Kasi sobrang mahal dito ng gatas sa Canada. May mga mura naman. Pero maganda kasi yung Similac na gatas eh. Mas malapit sa breast milk. Pero ang mahal niya. Mahal siya guys. Pero buti na lang, nakamura tayo. Nakatipid. Kasi nga, sa akin na ready si baby. Marami akong gatas. Thank you Lord. Kasi yun talaga yung pinagdasal ko kay Lord nung bago ako manganak. Sana marami akong gatas kasi nga, ang mahal ang gatas dito sa Canada. Na, Mansa, mahal ang gatas dito sa Canada na. Kahit naman sa atin sa Pilipinas, mahal din talaga ang gatas. Yung pamangkin ko dun sa Pilipinas, ang dinedede niya, S26 gold. Gold din yung presyo. Parang 4,000 ata. 4,000 ata is niya lang. Half month. Parang ganun yata. Kasi ang lakas na niyang dumede. Ano na siya ngayon? Matanda lang siya sa baby ko ng 4 months. So ngayon ang baby ko ay 8 months na siya sa June 18, sa 18. Yung pamangkin ko, nag-iisang pamangkin ko yun kasi nag-iisa naman yung kapatid ko, nasa Pilipinas sila. Yung pamangkin ko sa kanya, nag-iisang pamangkin ko sa aking kapatid ay mag-iisang taon na. Sa 18, pareho silang 18. Na lucky 8, palaging may 8. Kasi yung birthday ko, April 8. Yung eldest son ko, August 8. Tapos yung bunso nga, ito, si Riker Poggy, ay October 18, 2025, last year. So siya ay 8 months na ngayon. 8 months na ikaw ngayong month na to, sa 18. Tapos magpapabinyag kami sa 27. Ngayon 27 ng June. So, kwento muna tayo. Kwento muna. Kwentuhan muna natin sila na para kilala nila tayo na. Di ba? Dati pa akong nagtatry mag-vlog. Vlogger. Dati pa nung pagdating ko dito sa Canada, nagsimula akong mag-reels lang. Tapos yung unang kita ko sa Facebook, yung talagang pumasok sa bank ko dito sa Canada, $165. O, diba? Tapos yung sumunod, 200 plus yun. Kasi yun, hindi na nasundan. Kasi nga, patigil-tigil ako, hindi ko ma-diretso yung pagbablog ko. Tapos ngayon, yan, naisipan ko mag-vlog lang. Baka sakaling tayo ay papalarin, hindi naman masamang mangarap. Kasi, di ba, maraming mga vlogger ang kumikita na ngayon ng, sabihin na nating malaki. Kaya, pag-vlog ka din? Kaya nagtatry tayo, malay natin. Pandagdag lang po ng kita kasi nandito lang ako sa bahay. May monthly income pa naman ako kasi nga maternity leave pa ako ngayon, naka-maternity leave pa. Dito kasi sa Canada, ang maximum na maternity leave ay 18 months. So yung kinuha ko ay 18 months. So ang stop ng aking maternity leave ay sa February 2027 pa. So kahit paano, meron pa tayong kinikita ngayon, monthly. Mababa lang yun kasi nga 18 months yung kinuha ko. Pero malaking bagay na talaga kasi nga
konting-konti na lang, pambayad na namin ng bahay namin. Kasi yung bahay namin dito sa Canada ay 1,774. Bahay pa lang yon, hindi pa kasama yung utilities namin. So, marami talagang bayarin dito sa Canada na maraming bayarin dito. Insurance sa sasakyan, insurance sa bahay namin, tapos yung utilities nga, tapos yung monthly mortgage din namin, tapos yung internet, yung ano pa ba? Netflix, tapos yung insurance ng dalawa naming baby, yung RRSP namin, RESP para sa kanila sa pag-aaral nila. So yung kanya, yung kinakaltas muna sa akin monthly is $50 pala. Kasi maliit pa naman siya. Yung sa panganay ko, $100. Plus yung, meron ding kaltas yung asawa ko na ganun. So, laki. Ang dami namin bayarin. Kaya yung sahod ng ang asawa ko ay pambayad lang talaga sa aming mga bayarin. May natitira pa naman, pero may matitira sana. Kaso nga lang may bayarin kami sa Pilipinas. Yun nga ang aming, meron kasi kaming kondo na kinuha. Tapos yung kondo namin doon ay tatlo yun. So medyo talagang napakabigat. Kasi nga, ano pa lang yun. Hindi pa siya gawa. 5 years to pay pa, equity pa lang binabayaran namin doon. So, meron pa kaming 2 years mahigit bago matapos yun. Tapos, saka magagawa. Saka yung monthly mismo ng monthly mismo ng aming condo. Para naman yung sa aming mga anak, kaya ayaw namin bitawan talaga. Kaya sana makahanap ako ng daycare na mag-aalaga sa baby ko at na makapagtrabaho na ako. Kasi dito sa Canada, sobrang hirap talaga maghanap ng mag-aalaga ng anak mo. Ayun yung kumbaga, struggle is real talaga dito. Ang maghanap ng taga-alaga ng mga anak nyo. Lalo na yung ganito nga kaliit pa. Meron dito mga daycare nga, kaso nga lang, nasa waiting list pa kami. Kasi nga, kaka-apply lang namin eh. So hindi ko alam kung ilang months kami mag-iintay o ilang year ba. 1 year lang ba o 2 years. Hindi ko alam. Yan na! Nag-uumpisa na ang bata. Ito ay pakarga. Na? Amoy natin. Naamoy natin at baka may... Hi ka sa kanila. Hi. Hi ka sa kanila. Dali. Hi po. Ngayon, ang vlog natin ngayon ay mag-chismisan. Mag-chismisan muna tayo para alam nila ang ating, para maging aware sila sa ating life. Unti-unti. Kung sino po nakakapanood sa aming vlog-vlogan na ito, kung may mga tanong po kayo, tanong lang po kayo sa amin. Sa amin nga pala ay ano po dito, permanent na po. Permanent na po kami. Itong aking baby, siyempre, ano na siya, dito siya pinanganak, kaya citizen talaga ito. At nakapag-apply na din kami ng kanyang passport. Nakapag-apply na kami ng passport, iniintay na lang namin ang kanyang passport. Kami, may balak din kaming mag-apply ng citizen dito. Siguro, next year mag-apply kami, magta-try kami mag-exam. Kasi may exam po yun eh. Kaya, magta-try kami, baka pala rin, maging citizen. Maging citizen din na tayo, anak. Ikaw, citizen ka na. Nakagigil ang bata na ito. Marami tayong pagsubok sa buhay. Pero
Gaya ng lagi kong sinasabi ay magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi kung wala tayong pananalig sa Panginoon at mahina yung pananampalataya natin sa Kanya, madali tayong bibigay. Lalo na sa panahon na ito, ang dami-daming masamang tao. Ang dami-daming mga pangyayaring nagaganap na masama. Yung talagang makakasira sa buhay natin. Kami nga, marami kaming pagsubok sa buhay. Lalo na ako. Yung asawa ko, siyempre, isa na kami. Kaya yung problema ko, problema niya din. Mabigat, pero kinakaya kasi nga laging ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Nakakangiti kahit mahirap ang buhay. Nakakangiti kahit maraming pagsubok sa buhay. Dahil po yan sa ating Panginoon. Manalig na lang tayo sa Panginoon at magtiwala na habang buhay ay may pag-asa at bibigyan din tayo niya ng liwanag. Siyempre, ngayon, may mga pagsubok talaga, hindi yan mawawala sa buhay natin. Ganun talaga ang buhay. Na! Ay. Kung may mga gusto po kayong itanong sa amin, sasagutin po namin yan sa susunod na aming video. Siyempre ngayon, paganto-ganto muna tayo kasi unang video pa lang natin. Unang vlog-vlogan lang natin. Ay, pangalawa na pala to. Yung una pala ay, yung una namin ay may konting house tour yun. Hindi ko pa nga natatapos yung house tour kasi mas maganda yung, uulitin ko kasi yun guys. Gagawin natin mas liwanag ang kuha. Tsaka, sobrang hinihingal ako nung time na yun. Basta-basta na lang ako nag-vlog nun kasi. Napag-isipan lang. Baka sakaling makatulong pandagdag ng pagkumita. Pero matagal pa, di ba? Kasi hindi naman basta-bastang kumita dito sa pagbablog. Lalo na sa YouTube. Kailangan mo ng 1,000 subscribers. Yung sa amin, Diyos ko, wala pang 50 yata. Wala pang 50 yung aming subscribers. Kailangan pa naman sa YouTube ay may 1,000 subscribers. Ayun ang alam ko. Correct me if I'm wrong. Kasi ayun lang ang aking pagkakatanda. Kasi nga, wala na sana akong balak mag-vlog-vlog. Kaso, parang dun talaga ako pinupunta ng Panginoon. Mahilig kasi akong manood ng mga vlog-vlog, guys. Lalo na yung sa TikTok. Yung si Mami K Daily Vlog. Hindi ko alam kung napapanood nyo siya. Search nyo sa TikTok. Worth it panoorin. May bahay na sila ngayon na sarili. Ang ganda ng bahay nila. Nakakatuwa. Nagsimula lang sila sa 17 years na pangungupahan ngayon. May sarili na silang bahay. Ayun yung dream house nila. Dahil lang sa affiliate. May affiliate kasi sa Pinas, no? Gusto ko sana mag-affiliate din eh. Kaso wala dito sa Canada. Hindi ko alam kung... Pero ang alam ko talaga wala. Mahirap mag-affiliate dito. Magbabay ka muna sa kanila. Si Congressman Ralph ang congressman. Babay muna kami. Babay muna po kami. Tanong lang kayo guys para masagot namin sa susunod naming video. Ingat po palagi. God bless. Keep safe everyone.